Ito ang nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kahit anong pilitin yung pagpapabagsak sa mga Duterte, lalong-lalo na kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay mas lalo siyang minamahal ng sambayan ng Pilipino. Sa wakas mangyayari na ang pinakainaantay ng sambayan ng Pilipino na pilit ayaw ipalabas ng bayang media sa publiko. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, sinabi ng Department of Justice na gagawin deal nila ang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa sakaling ilabasan ng International Criminal Court ang kanilang arrest warrant ang laban kay Senator Bato de la Rosa. Ayon naman kay Chief State Counsel Dennis Arvin Chan, sakaling maglabas ng ICC ng warrant ay maaari di mo nang mamili ang bansa kung i-extradite or i-surrender na lamang si Senator Bato de la Rosa sa ICC. Dagdag pa niya to close the door on the one option and just focus entirely on the extradition is limiting the state discretion under Section 17 of Republic Act 9851. Naniniwala din di umano siya na mas mabilis ang approach ang pag-surrender kay Senator Bato de la Rosa. Ang sinabing if we go through the extradition route, there would be a request for extradition coming in the Department of the Foreign Affairs. It would be transmitted to the Department of Justice for evaluation and will find it in the proper trial court. Ipinaliwanag naman ng isang criminal lawyer na si Anthony Lotaldi Vista na hindi pwedeng mamangka sa dalawang option ng Department of Justice kung isurrender ba si Senator Bato de la Rosa o gagamitin ng extradition. Hindi naman po pwedeng isuko na lamang basta-basta si Senator Bato de la Rosa dahil tayo ay may soberanya at hindi din pwede ang extradition dahil may bago ng patakaran o bagong rules ng Korte Suprema na patungkol sa extradition at kung ito ay i-apply sa ICC, lalabag dito ang Department of Justice. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umaniyagan ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hiling at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, di dapat maulit yung illegal at malaking pagkakamali ng pagkidnap kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sobra-sobrang abuso ng government ngayon. Di na dapat maulit tulad kay Tatay Digong, wala ng hustisya sa Pinas. Ano bang pakialam ng ICC sa bansang Pilipinas? Di naman tayo member ng ICC na yan. Wala na silang sinusunod na batas, talagang bastusan na ito. Mawalan ng magsasalba sa kanila, walang hiya, sobra na kayo, makarma sana kayo. Pagka walang ginawa ang Supreme Court, dapat buwagin na sila at sayang lang ang pinapasahod sa kanila kung ganyan wala silang kapangyarihan sa bangag administration. Sa totoo lang naman, bakit sa ICC pa? Talaga bang mga inutil na ang judicial branch of government ng Pilipinas at hindi na sapat ang mga batas ng bansa? Pati nga yung mga malalaking hospital at mga professionals doctors sa bansa, kulang pa rin ba sa mga kani-kanilang professionals para yung mga politiko ay sa ibang bansa magpapagamot? Why? Mga inutil at hindi na kaya ng mga professional ng bansa. Wala na bang silbi ang hukuman ng Pilipinas? Bakit puro na lang ICC lahat? At aasahan ha? Ano na ba ang klase pamumuno ng mayroon ng Pilipinas? End quote. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post, The Best Ka, Inday Sara. Isang survey, nagtatanong, sino ang gusto mo mawala sa Pilipinas? Dolomite Beach, Heart, or Terry Ridon? So, kung gusto mong mawala si Terry Ridon, ipindot mo yung wow or kaya laugh emoji. So kung gusto mong mawala ang Dolomite Beach, punta ka naman doon sa Heart. Marami na akong nakikitang post na ganito tungkol sa Dolomite Beach and Ridon at palaging nananalo ang Dolomite Beach, palaging talo itong si Terry Ridon. Ito lang ang iblinag kong ito. Tingnan natin ha. 6,300 ang people who reacted. Ang nag-heart, unahin ko yung heart, yung gustong mawala ang Dolomite Beach, 94 lang. All the rest napunta dito kay Terry Ridon. Gusto nilang mawala. Mawala sa buhay nila itong Terry Ridon na ito na wala siyang
bukang bibig kundi imbestigahan ang Dolomite Beach na pinagawa ng ating Tatay Digong. May nakikita akong mga post ngayon, kinukumpare nila yung dami ng basura noon nung wala pa yung Dolomite Beach. Nakakarimarim, nakakahiyang tignan. May mga nakikita akong picture, 1950s, 1960s, yung Manila Bay noon sunset. Ang ganda talaga. Napakaganda ang sunset ng Manila Bay. Yung malinis pa ang dalampasigan na 1950s, 1960s. Over the years, dahil sa kawalan ng disiplina ng mga kababayan natin, tapon ng basura. Kaya yun, naging eyesore na ang Manila Bay, including itong beach. Mabuti na lang, meron tayong Tatay Digong na nakaisip ang mayan. Sino bang nauna? Ano bang nauna? Boracay o nagsabay siguro, nagkasunod. Boracay. Pinagmamalaki nating Boracay. Pinupunta kailang dumating yung punto na mataas na yung bacteria level o coliform ba yun? Very decisive ang ginawa ni Tatay Digong. 6 months, close! Ayun ang mga decisive na aksyon. Sinara niya. Ayusin habang maaga pa. Habang maliit pang problema, ayusin natin ang Boracay. Inayos. Pasalamat tayo kay General Simato. Nakaka-proud na general yan Hindi siya kung tutusin mo, hindi yan ang linya niya, yung environment. But, marunong sa leadership, marunong sa management. Anong nangyari sa Boracay? Luminis, naayos, wala yung mga squatter whatsoever. Tuloy-tuloy na ang pag-angat ng Boracay ngayon. Nang dahil sa isang Tatay Digong at saka kapartner niya, DNR Secretary General Simato. So, yung nangyari sa Boracay, halos ganyan din ang ginawa sa Dolomite Beach. Ang daming nakikinabang. Ang wife ko nga, kaming mag-asawa, palagi kaming pumupunta ng Manila, hindi pa namin, nadadaanan lang namin sa highway, kaya hindi pa kami bumaba doon nga talagang naglakad as in. Kaya ang aking wife sabi niya, pwede ba, puntahan din natin ang Dolomite. Oo nga, hindi pa natin napupuntahan. Gusto namin mapuntahan ang Dolomite. At nakakatuwa na lang, makakita ko ng mga videos, makakita ko ng mga pictures ng mga netizens na tuwan-tuwa at nagkaroon tayo ng Dolomite. Ito naman si Terry Ridon, akala mo kung galing ba? Pinagmamayabang na Harvard alumni daw siya. Ba't ngayon, napahiya siya, binuking siya ni na Sasasut, ni na Kipicho na hindi naman pala siya totoong graduate ng kasi non-degree program ang kinuha niya sa Harvard. Magbayad ka lang. At ang binayad niya, birin mo $90,000 US. Wow! Galing naman. Pag-upo ni Tatay Digong natin, si Ridon, National Youth Commission Chairman. Nabantayan ng ating Tatay Digong, palagi lang nagbibiyahe. Palabas-labas ng bansa. Anong ginawa ni Tatay Digong? Sinibak. Yan. Very decisive na presidente. Hindi katulad nito ngayon. Ang lamya. Ngayon, kikita mo, lintek lang ang walang gante. Siya naman ang chairman anong committee ang kanyang chairmanship. Ayun, iimbestigahan niya ng Dolomite Beach. Sige, Congressman Ridon, you can never put a good man down. Talo ka sa tambayan, Ang daming sorbing ganito. Dolomite Beach versus Ridon. Halos 99% nagsasabi, mas mabuting mawala sa amin. Mag-disappear yung Ridon na yan kaysa itong Dolomite Beach. Marami ang nakikinabang sa Dolomite Beach, Honorable Ridon. Pakinggan mo, makinig ka. Sabi Maya, binabatikos na. Si Ridon, alam niya, binabatikos siya. Troll army daw yung mga nagbabatikos. Hindi troll army ito. Honorable Ridon, itong mga page na ito, mga DDS, yes. Tunay na mga tao, hindi trolls. Mga DDS kami, tunay kami. Binabatikos ka namin dahil walang katuturan ang iyong investigasyon at hindi kami takot na imbestigahan mo yan. Dahil ginawa ng tama. Yang rehabilitation ng Manila Bay, Supreme Court order yan. Writ of continuing mandamus. I think 2008 nagdesisyon ang Supreme Court dahil may nagreklamo ng mga citizens. So sabi ng Supreme Court, ayusin nyo ang Manila Bay para safe na tirahan ng mga tao. Yun. Hindi natupad. Kaya yung Dolomite Beach rehabilitation na yan, pagpapatupad sa order ng Korte Suprema. Tapos iimbestigahan nyo, bring it on. Honorable Mr. Harvard graduate alumni Terry Ridon.
Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Para sa Bayan. Pahayag ito ni Dr. Lorraine Badoy, dating spokesperson ng NTF-ELCAC, tungkol sa pambabatikos nila sa mga Duterte. Ito, pahayag ni Dr. Badoy. Mahirap talaga kaaway ang mga Duterte. Kailangan mo talagang mag-imbento ng mga issue laban sa kanila dahil hindi naman sila magnanakaw. Wala talagang issue ang mga ito. Malinis silang tao. Wow! Nakakatindig balahibo. Salamat po, Dr. Lorraine Badoy. Kasi, grabing paninira nila ngayon sa mga Duterte. Kanina, may nabasa akong post. Ang Catholic Bishops of the Conference of the Philippines Head, Cardinal Berhilio David, nananawagan para sa administrasyong ito magbuo daw ng Truth Commission para imbestigahan ang war on drugs panahon ni PRRD. Grabe, ano? Hindi pa sila nagsawa. Quadcom nung 19th Congress, ilang buwan yun, puros war on drugs. Ngayon, another investigation, war on drugs. Kung ano-ano na lang, anti-Claire Castro, nakakatawa. Yung sabi niya, binabatikos itong Marcos Jr. administration dahil sa kakapiranggot na tulong sa mga biktima ng bagyo sa Cebu. Yung 5,000 lang up to 10,000 sa kada biktima ng bagyo, yung nasiraan ng bahay. Anong sabi ni Claire Castro? Ganyan lang din ang binibigay ng previous administration. Sinisi na naman niya ang Duterte administration. Di talaga. So, ito, tingnan natin ang nag-react ko. Ang daming nag-react ko. People who reacted, 51,000. Di ba? Ang daming reaksyon. Ang nag-like, 29,000 sa pahayag ni Dr. Badoy. Ang nag-love is 13,000. So, positive yan. Ilan yan? That's 42,000 ang nag-like at nag-love. Versus, ang tumawa lang o hindi naniniwala sa pahayag ni Dr. Badoy, ito na yung mga trolls o ito na yung mga loyalists, mga kakampings, 7,400 lang. So, layo. Ang galit, 117. So, mas madami talaga ang taong bayan na naniniwala sa mga Duterte. Kaya, sa survey, hindi mo talaga mailingid lumalabas sa totoong survey. Itong mga credible survey, hindi yung Okta Research or kaya Tangerine. Survey ng Pulse Asia, survey ng SWS, survey ng WR Numero, survey ng Publicos Asia. Nangunguna palagi si BP Inday Sara. Meron ngang survey ng Pulse Asia nung bago mag-eleksyon, itong midterm election. Siguro April. Sinorvey. Trust and approval rating. Nako, si PRRD ang pinakamataas, 62%. Samantalang si BP Sara nasa 55%. Trust and approval rating, si PBBM nasa 33 lang. Kaya, nagalit si Auntie Claire nung tinatanong siya ng mainstream media, bakit mas mataas ang rating ng dating Pangulo kaysa sa incumbent Pangulo? Anong sagot ni Auntie Claire? Pinagalitan niya ang survey group. Bakit pa naman isinali yung hindi naman siya nakaupo, nakakulong na nga, bakit pa isali? Anong pakialam niya kung gustong isali ng survey group at sinagot naman ng taong bayan? Mas mataas ang rating ni PRRD noong April. So, ano ngayon? Itong latest Pulse Asia, hindi na isinama si PRRD. BP Sara, siya lang ang government official na nakawa ng majority rating. 55% ang kanyang trust rating, 56% ang kanyang approval rating. Samantala ang Pangulong Marcos Jr., 33% lang ang kanyang trust approval rating, mas mababa, 29%. Kaya pabulusok na talaga itong administrasyong ito. Kaya all out ang effort nila para sirain ang mga Duterte. Kaya naniniwala ako dito kay Dr. Badoy. Hindi naman santo ang mga Duterte. Kailang basically hindi sila magnanakaw. Tingnan mo, 6 years, ilang years siya na mayor at congressman sa Davao si Tatay Digong. 6 years na president. Pag alis niya, meron ba siyang mansion? Wala, doon lang siya sa greenhouse na yung ibebenta sana noon. Napakasimple ang buhay. Nung presidente siya, paano siya sumuot? Barong, polo lang, ganun lang siya, magkain. Ano siya magkain? Maruya, munggos, bolkachong. Pag nasa Davao siya, alam niya ang bolkachong, yun po ang mga buto-buto ng kalabaw. Pinapakulan, parang bulalo. Yun ang paborito ni Tatay Digong. At
sinadya ko talagang magpunta ng Davao para makatikim ng kanyang paborito. Ganun lang, simpleng tao lang mga Duterte. VP Sara, napakasimple, pagpunta kahit saan, pinagkakaguluhan ng taong bayan. Gustong-gustong makalapit, gustong magpa-picture. Pangulong Marcos, wala lang. Parang barangay tanod lang ang dumating. Kaway-kaway siyang gano'n. Ang mga tao naman nakatunganga. The worst, sigawan pa siya ng Duterte. Duterte. Oh, napapahiya siya. Bakit? Wala na. Laos na talaga ang presidente. Alam naman niya yun. Kaya lang, sabi niya, hindi daw siya alis sa pwesto hanggat hindi niya nasusolve ang problema sa flood control. Sana maayos niya. Kasi kung hindi niya maayos itong sigalot na ito, patuloy pabulusok ang ekonomiya, kawawa ang taong bayan. So Mr. President, may magagawa pa kayo. Time is the essence. Ikulong mo na ang dapat ikulong, wag mo nang patumpik-tumpik pa diya. Tinanong ng media si Yusek Claire Castro, nasaan si Saldico? Hindi makasagot si Claire Castro, hindi namin alam. Tatanungin ko ang presidente. Yun, di nila alam kasi ayaw nilang alamin. Ayaw nilang pabalikin si Saldico dahil madadamay at mga mastermind. Yan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng Masang Pilipino. Pahayag ito ni Congressman Benny Abante. Medyo nakaka-high blood. Ito. Sabi niya, ang pakikipagtulungan sa ICC ay pagpapakita ng paggalang sa batas. Okay? So, basahin ko yung kompleto nga post. Representative Abante nanawagan sa pamahalaan na makipagtulungan sa ICC bilang respeto sa batas. Nanawagan si Representative Benny Abante sa pamahalaan na makipagtulungan sa International Criminal Court bilang pagpapakita ng respeto sa batas. Ani Abante, ang kooperasyon sa ICC ay malinaw na nagpapakita na walang sino man ang nakatataas sa batas, anuman ang posisyon o kapangyarihan. Ang pahayag ay kaugnay ng House Resolution 1477 na humihiling sa gobyerno na makipagtulungan sa ICC sa investigasyon ng umano'y mga krimen laban sa sangkatauhan na kampanya kontra droga noong administrasyong Duterte. Binigyan din ni Abante na ang resolusyon ay nakatuon sa prinsipyo at pananagutan, hindi sa mga personalidad. Okay? So, tingnan natin, people who reacted. Naniniwala ba ang mga netizens dito sa panawagan ni Abante? Tingnan natin. 22,000 people who reacted. Mr. Abante o Honorable Abante, pakinggan mo ito. Sana makarating sa ito. 22,000 nag-react. 15,000 tumatawa. 20,000 galit. 2,000 lang ang nag-like. So, ilang percentage yan? Mga 95% hindi naniniwala, galit kay Abante. 5% lang ang nag-like sa kanyang pahayag. Okay. So, comments. Buti pa, George Morales, buti pa ang batas sa ibang bansa, ginalang mo. Pero ang batas dito, parang binaboy mo. Dario Salupan, paspas mo, Tor Jack Pastor. Yeng Bongar, dumali ka na naman, inserted congressman. Bakit inserted? Kasi talo siya sa eleksyon eh. Gumawa lang sila ng paraan para ma-disqualify yung kanyang kinalaban at ngayon, bumalik siya. So, he was, inserted by Comelec. Grabe, ano? Ang powers that be. Okay, may nabasa akong post. Sino ba itong nag-post? I think si Teo Moreno. Teo Moreno, ang pagkakalam ko, isa siyang Baptist. Kaya lang, sabi ni Teo Moreno, ikinakaya ka namin, kami mga Baptist, kasi Baptist din itong si Abante, kinakaya ka namin na mga kabaptist ba? May mga kaibigan ako dito sa Mindanao, mga pastors din Baptist. Hindi ko na lang banggitin yung mga kasi maraming klaseng Baptist. Wala, nakakaya, sabi nila, ang isang nagpapakilalang pastor na Baptist na kongresista na wala naman sa buhay niya ang pagiging tagasunod ng Panginoong Hesus. So, kahapon, nagsimba kami. Isang malaking congregation. Millions ang kanilang members throughout the world. Ang ganda, very organized. Isa lang ang preacher, yung nasa Metro Manila, beam, live stream throughout the world, throughout the Philippines, ang message ng pastor o anong tawag yung wali. Ayan, mensahe.
Yung senior pastor, ano siya tungkol sa corruption. All of us agree that there is so much corruption in our country now, and let's pray for our government leaders, sabi niya. Maganda yung dating. Hindi siya yung nagko-condemn, but he urges mga believers in Christ, pray for this government. Kasi we are, sabi niya, we are the only Christian country in Asia, tinatawag tayo, the only Christian country, but in reality, we are not. We are not a Christian country. Why? Because people, our government leaders, sabi niya, they profess to believe in God, to have faith in Jesus Christ, but yung gawain nila malayo. Sinabi niya, yung salvation, yung pagliligtas ng Panginoong Jesus, it's a free gift of God. Just receive it. So, yung salvation, yung faith mo kay Panginoong Hesus sa Kanya, faith mo, magbubunga ng iyong kaligtasan, ang iyong kaligtasan, magbubunga ng iyong good works. So, equals, sabi niya. Kasi yung ibang formula is faith in Christ plus good works equals salvation. Hindi daw yun. Ang tamang formula is faith in Christ. Paniniwala kay Panginoong Hesukristo, magresulta ito sa kaligtasan. You are sure of going to heaven. Kung totoong ligtas ka na, kung totoong follower ka ng Panginoong Hesus, magre-resulta yan sa good works. Yung, there will be righteousness. There is obedience to the Word of God. So, yung mga gawain ng masama, maiiwasan na ng mga tunay na mananampalataya kay Kristo. Bakit? They are created for good works. Binanggit niya yung Ephesians 2:8, 9, and 10. For by grace you have been saved. It is a gift of God, not of works, lest no one would boast. For we are the workmanship of Christ, created to do good works. So, kung totoong Kristiyano tayo, kung totoong pastor ka, dapat nakikita sa buhat o sa gawa. Sabi ng James, show me your faith without works, and that is dead. And I will show you my faith and my good works to prove that my faith is alive. So, good luck sa ating Congressman Pastor Abante. Makikipagtulungan daw tayo sa ICC. But to me, no need. Kasi umalis na tayo sa ICC. Ay pagdasal po natin ang ating Tatay Digong na makalabas siya sa kulungan ng ICC in due time, in God's time. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni Alfred TV. Survey ito. Ito na yung kalingawan. Marami nang paglaban-labanin nila ang mga politiko. Mamili ka lang, love, like, ito. PBBM, kung gusto mo, angry emoji. Si BP Sara naman is heart. So, boto. Tingnan natin ang botohan. 5,500 people who reacted. Ang pumili kay BP Sara is 5,300. Ang nag-angry emoji 70 lang. Yung iba is tumawa, yung iba nag-like, hindi nila naintindihan yung pagboto. Kaya makikita mo, halos 98% pumili kay BP Sara. Si nakaupong presidente, yung angry emoji 70, halos wala pang 1% ang pumili sa kanya. Ganyan na ngayon ang ganyan na ang reality sa ating political situation. Ang daming galit sa presidente. Galit o kaya hindi na naniniwala sa kanya. Pinagtatawanan na lang siya. Kung minsan nga, nakakahiya na eh. Dahil first time na nagkaroon tayo ng presidente na ganito ang treatment ng taong bayan sa kanya. Meron akong napanood na video, isang Marcos loyalist. Okay, sabi ng Marcos loyalist sa kanyang video, nakalimutan ko yung pangalan. Naging viral na ito, ang daming nag-share. Sabi niya, galit ako sa ginagawa ninyo, Mr. President, but out of respect of your position, I will try to be very polite and courteous because of your office. So, itong corruption nangyayari ngayon, I'll give you the benefit of the doubt na wala kang kinalaman. So ngayon, kung wala kang kinalaman, umaksyon ka na. Gumawa ka ng hakbang, ipakita mo ang iyong sinseridad para tugunan itong reklamo, itong hinaing ng taong bayan. Ba't wala kang ginagawa? Sabi niya. Be presidentiable, Mr. President. Dahil it might be too late. Talagang ngayon ko lang ginawa ito na mag-post ng isang video. Isinulat pa nga niya, talagang pinaghandaan niya. And
I can feel the sincerity. Yung pagsasalita, it came from his heart. Yung kanyang frustration, yung kanyang hangarin na sana mailigtas pa ang bayan natin sa kapahamakan. So, wala na. Ano yung balita? Yung Bangko Sentral na data. So, ito ang data released by Central Bank. 41% ang ibinaba ng foreign direct investment dito sa bansa. Itong August. Same period last year, nasa $800 million plus ang pumasok na investment. Ngayong August, nasa $400 million plus lang dollars. So, bumaba ng 41%. Bakit? Dahil nawawalan na ng confidence ng mga foreign investors sa Pilipinas. Saan tayo patutungo niyan? Pabagsak ang ating ekonomiya. Philippine Stock Exchange, pababa ng pababa. Nung inilabas ng Philippine Statistics Authority yung third quarter na economic growth ng bansa, biglang bumulusok. Galing sa 5.5% nung second quarter, itong third quarter, naging 4.0% na lang at nag-react ang economy, ang market. Bumulusok ang stock exchange natin ng napakababang index, 5,700 points na lang. Halos 20% ang ibinaba ng ating index. Samantalang ang ating kalapit bansa sa ASEAN, pataas ng pataas sa kanila, ang tayo is pabulusok. Tourism arrivals, ganun din. Tayo ang pinakamababa, napakaganda ang ating bansa. Ang daming bumibisita noon, panahon ni PRRD, 8.3 million tourists in 2019 bago nagka-pandemic. Yan na po ang pinakamataas na foreign tourist arrival. Ngayon, November na, magpo 4 million pa lang. Talo pa tayo ng Cambodia. Nakakaya. Bakit? Because of bad governance. Yan ang sabi ng mga ex-officials ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Mr. Diwa Ginugindo, isang economist. Bad governance, yung hina ng piso kontra dolyar, pagbagsak ng ekonomiya, pag-alis ng mga investors, corruption, bad governance. Kaya, sinong matutuwa sa presidenteng ito? Sa Cebu, yung viral na video niya na isang liblib na lugar, baliwala siya sa mga tao. May video to isang babae, aksyon na alamanuhin ni PBBM, ang babae, umiwas, kumaway somewhere, para lang hindi niya makamaya ng presidente. Ano ba yan? Pulis! Imbes ng pulis lalapit sa saludo, makipagpicture, wala, tumalikod ang pulis, lumayo. Ganon. Ibang-iba pag si VP Sara ang pumunta sa mga lugar, mall man yan, syudad man yan, kanayunan man yan, pinagkakaguluhan si VP Sara. Dahil hindi nila makarelate kasi ang mga Duterte, pinagkakaguluhan. PRRD nung bago siya makidnap sa Metro Manila. Napanood ko to, Facebook reel. Ang mga pulis in uniform, linya sila. Lapit kay PRRD, kanya-kanyang selfie. Nakalinya ang mga pulis. Si PRRD naman, very accommodating. Tinapos niya yung linya, lahat ng mga pulis. Sa Cebu, ang mga pulis lumayo. Sino bang matutuwa sa presidente na ito? Ay, the best president, kunuhay, sabi ng mga Marcos loyalist. Kaya lang nilalampaso ni BP Sara pagdating sa mga survey. At yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinahing at comment ako sa video na ito, comment nyo na yan sa baba at babasahin ko yan mamaya. At kung gustuhan nyo ang video na ito, ay huwag kalimutan i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa makabuluhang video ito. Thank you so much po.